Tapos na ang kontrata ni Lebron pero bakit parang ayaw na siyang papirmahin ng Lakers? Tara at pag-usapan natin yan. Eto nga tama yung narinig sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Mukhang malamig na nga ang pakikitungo ng Los Angeles Lakers sa itinuturing nilang hari. Habang ang lahat ay nag-aabang sa isang malaking max extension, mas inuna pa ng Lakers na papirmahin itong si Austin Reeves na nagkakahalaga ng $185 million. At ang mas matindi pa rito, may bago ng bida sa LA at ito nga ngayon si Luka Doncic. Eto't pag-usapan natin bakit wala pang pirma o kontrata itong si Lolo Lebron. Bakit nga ba nagpapakipot ang Lakers? Eto at simple lang, eto ang negosyo at pera. Si Rich Paul, ang ahente ni Lebron, ay humihingi ng max contract na nagkakahalaga halos ng $58 million kada taon. Pero tandaan natin na si Lolo Lebron o si King James ay may edad na 42 years old ngayong darating na Disyembre. Ayaw nga ng Lakers na maubos ang kanilang cap space na $50 million sa isang player lang na malapit nang magretiro. Gusto nilang kumuha ng dominanteng starting center at mga shooters para suportahan si Luka Doncic. Kaya ang ultimatum ng Lakers ay kay Lebron. Kung gusto mong manatili, magsakripisyo ka at tanggapin ang mas mababang sweldo. Pero eto, habang nagpapatatag ng pader ang Lakers, tatlong malalaking team ang kasalukuyang nakatambang at handang sumakmal kay Lebron kung tuluyang masira ang negosasyon. Eto ang una, ang pagbabalik niya sa Cleveland Cavaliers. Ang Cavaliers ay laging bukas para sa The Return Part 3. Gusto ng Cleveland na tapusin ni Lebron ang kanyang karera kung saan ito nagsimula at handa silang mag-ayos ng kanilang cap space para mangyari ito. At ang pangalawa, ang Golden State Warriors. Marami ang mga naririnig na usapang isipin mo si Steph Curry at LeBron James sa iisang team. Hindi ito panaginip. Matagal nang nag-oobserba ang Warriors. Kung hindi pipirma si Lebron sa LA, handang mag-alok ang Golden State ng isang short-term blockbuster deal para sa huling hirit ng kampyonato. Bukod sa kanila, ang mga team na may malaking space na sweldo ay tahimik na nagmamasid, naghihintay lang ng kaunting lamat sa relasyon ng Lakers at ni King James. Eto nga't para maintindihan natin kung bakit malamig ang Lakers ngayon, kailangan nating pag-usapan ng pera. Eto't si Rich Paul, ang mas makapangyarihang ahente ng Clutch Sport at kinatawan ng Lebron, ay hindi basta-bastang pumapapirma ng mumurahing kontrata. Ang hinihingi nila sa Lakers, isang max contract na may cap space na hit na halos $57.75 million kada taon. Sa papel, mukhang karapat-dapat naman si Lebron, di ba? Siya pa rin si LeBron James. Pero harapin natin ang katotohanan na iniiwasan ng karamihan. Ang Lakers ngayon ay may tinatayang $50 million hanggang $60 million na flexibility sa kanilang cap space. Kung ibibigay nila ang buong $58 million kay Lebron, ibig sabihin mapupunta ang halos lahat ng pera sa isang player lang na nasa dulo na ng kanyang karera. At dito magkakaroon ng lamat ang negosasyon. Ang bagong direksyon ng Lakers sa ilalim ng kanilang front office ay ang pagbuo ng team ng palibot kay Luka Doncic. Para maging aktibo si Luka, kailangan niya ng dalawang bagay: isang elite dominanting starting center at magbabantay sa rim at mga knockdown shooters na sasalo sa mga pasa niya. Kung kukunin nila si Lebron ang buong max contract, mawawalan ng kakayahan ng Lakers na kumuha ng mga pyesang ito. Kaya ang mensahe ng Lakers kay Lebron ay simple pero masakit nga. Ito nga ang sinabi: kung gusto mong manatili rito para manalo, kailangan nating mag-pay cut. Pero akala ba ng Lakers ay basta-basta lang susunod itong si King James? Kaya nga tinatawag itong The King kasi siya ang hari. Dito pumasok ang tinatawag nating chess match. Ayon sa mga NBA insiders, hindi naman tuluyang tinatanggihan ni Lebron ang ideya ng pagbawas ng kanyang sweldo. Ang kaso, may kondisyon si James. Gusto ni Lebron na malinaw, kung magpapakababa ba ang sweldo, kanino nyo gagamitin ang tipid na pera? Ayon pa ni Lebron na magsakripisyo ng milyong-milyong dolyares, tapos ang kukunin lang ng Lakers ay ang mga bench players na hindi naman makakatulong para mag-champion. Gusto niya ng kasiguraduhan na ang LA ay magiging contender pa rin ngayon, hindi lang hinaharap para kay Luka. Dahil dito nagkaroon ng stand-off minimal o halos walang komunikasyon ang dalawang panig sa mga nakalipas na araw. Ang Lakers ay abala sa pag-scout ng mga free agent center at shooters, habang si Lebron naman ay tahimik na nag-e-ehersisyo at nagpapakiramdam. Ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon walang nagaganap na pirmahan. Ito ay isang laro ng matitigas na paninindigan kung sinong unang kukura
siya ang talo. Sa huli ang bola ay wala sa Lakers kundi nasa kamay pa rin ni Lolo LeBron James. Tatanggapin ba niya ang mas maliit na papel at mas mababang sweldo o sa tabi ng bagong hari ng LA na si Luka Doncic? Kung kayo mga ka-fast break, ano sa tingin nyo, dapat bang magstay si LeBron sa Lakers kahit bawasan ang sweldo niya o dapat na siyang lumipat sa Warriors o Cavs? I-comment nyo ang inyong opinion sa baba at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Isali mo na rin ang ating follow mode para lagi kang updated sa bago nating mga upload. Peace out mga ka-fast break.